Hello at welcome sa Cloudy Movie Recap. Ang pelikulang ikukwento natin ay ang Kung Fu Panda 2. Si Po ay kumakain sa Jade Palace nang siya ay papuntahin ni Master Shifu sa ilalim ng Dragon Waterfall. Nang makarating si Po, sinabihan siya ni Master Shifu na oras na para aralin niya ang huling lesson ni Master Ogway at ito ay ang Inner Peace. Pinag-usapan nila ang tungkol sa Inner Peace at ito ay nagbibigay kapayapaan sa isang warrior at maaari niyang hawakan kahit na ang isang patak ng tubig. Sinabi ni Master Shifu na madaming paraan upang matutunan ang Inner Peace at kailangan ito matutunang mag-isa ni Po para siya ay maging isang tunay na Kung Fu Master. Habang iniintindi ni Po ang mga sinabi ni Master Shifu, agad namang dumating si Tigress at binalitang inatake ng grupo ng bandits ang village. Mabilis namang pumunta si Po sa village kasama ang Furious Five at inabutan nilang kinukuha ng mga wolves ang mga kagamitan na inutos ni Shen. Nang paalis na ang mga wolves, nakita nila si Po at nagulat dahil meron pa palang natitirang panda. Inutusan ng general ng mga lobo na sugurin si Po, ngunit hindi nila alam na si Po ay isang master ng martial arts at kayang saluhin lahat ng atake ng mga lobo. Kinalaban ni Po at Furious Five ang mga lobo, ngunit sila ay nakatakas kasama ang ibang mga hayop at mga kagamitan. Inakala nilang nakaalis na lahat ng lobo, ngunit may isang lobo ang biglang umatake kay Po at nakita ni Po ang pulang simbolo sa balikat ng lobo at biglang may naalala si Po sa kanyang nakaraan. Pagkatapos makaalis ng mga lobo, dumiretso sa restaurant ng kanyang ama si Po na si Mr. Ping. Si Mr. Ping ay isang gansa na nagpalaki kay Po. Kinausap ni Po si Mr. Ping at binalitang nakipaglaban sila sa mga lobo at tinanong niya ang kanyang ama tungkol sa kanyang naaalala tungkol sa kanyang ina. Wala nang nagawa si Mr. Ping at nagdesisyong sabihin na ang katotohanan. Si Po ay inampon ni Mr. Ping noong siya ay naghihintay ng ilang linggo sa deliver ng mga gulay. Ngunit nang ito ay dumating ang mga kahon, ng isang kahon ay hindi gulay ang mga laman kundi ay isang panda. Naghintay pa ng ilang araw si Mr. Ping kung may maghahanap kay Po, ngunit walang dumating kahit ni isa. Nagdesisyong ampunin na lamang ni Mr. Ping si Po at alagaan na parang siyang tunay na anak. Hindi pa rin kontento si Po sa kanyang narinig sa kanyang ama dahil marami pa siyang hindi nalalaman tungkol sa kanyang nakaraan. Sa syudad ng Gangnam, si Master Croc at Storming Ox ay nagsasanay nang biglang dumating si Lord Shen. Inutos ni Shen na sila ay umalis sa kanyang pamamahay. Nang kanilang makita si Shen, sinabi nilang ang syudad ay nasa ilalim ng proteksyon at si Shen ang dapat na umalis. Inasahan na ni Shen na mangyayari yon at inutusan niya ang kanyang mga alagad na kunin ang isang kahon na naglalaman ng bagong armas na makakapatay sa kanilang tatlo ng sabay-sabay. Sinugod at inatake ni Storming Ox at Master Croc si Shen, ngunit ginamit nito ang kanyang mga balahibo sa kanyang pakpak bilang sandata laban kay Master Croc at Ox. Lumapit si Thundering Rhino kay Shen upang patigilan si Shen sa kanyang binabalak, ngunit hindi sumuko si Shen at nagdesisyong gamitin ang dinalang armas na naglalabas ng bolang apoy. Sa palasyo ng Jade, nakatanggap ng liham si Master Shifu tungkol sa nangyari sa syudad ng Gangnam. Mapanganib ang dalang armas ni Lord Shen at napagdesisyonan ni Master Shifu na ipadala si Po at ang Furious Five upang sirain ang cannonball at talunin si Lord Shen. Naglakbay na si Po at Furious Five upang maisakatuparan ang inutos ni Master Shifu. Habang sila ay naglalakbay patungo sa Gangnam City, si Lord Shen ay patuloy na gumagawa ng mas maraming armas upang siya ay maging mas makapangyarihan. Habang sila ay nasa gitna ng paglalakbay sa karagatan, si Po ay nanaginip tungkol sa kanyang mga magulang, dahilan para siya ay magsanay upang i-master ang Inner Peace. Habang nag-e-ensayo si Po, tinulungan ni Tigress mag-ensayo si Po dahil nakikita niya itong nahihirapan. Nagising na ang ibang Furious Five at habang sila ay nag-uusap, hindi nila napansin na sila ay nakarating na pala sa Gangnam City. Sa kabila nito, inilagay ni Shen ang cannonball sa lumang trono ng kanyang ama na iiwan niya ng 3 araw. Nais pang malaman ni Shen ang kanyang hinaharap, kaya siya ay nagpahula kay Soothsayer, ang fortune teller. Sinabi ni Soothsayer na siya ay matatalo ng isang puti at itim na warrior. Sinabi ni Shen na ito ay imposible dahil pinatay niya na ang lahat ng panda lagpas 20 taon na ang nakalipas. Biglang dumating ang general ng lobo at binalitang nakakita siya ng isang panda sa Jade Palace. Nagalit si Shen at sinabing dalhin sa kanya ang nakitang panda. Nakarating na si Po at ang Furious Five at kanila namang hinahanap ang palasyo ni Lord Shen, ngunit ang buong lugar ay napapaligiran ng mga sundalo ni Shen. Tahimik na nagtago sila Po upang hindi makita ng mga sundalo. Napansin ng Furious Five na hindi nila kasama si Po at nakita nilang ito ay nasa isang Chinese dragon costume. Madali nilang pinuntahan si Po sa Chinese dragon costume upang tumakas, ngunit nakita nila ang isang lobo na sinasaktan ng isang kambing.
kanila itong tinulungan. Dahil sa tulong nila po at Furious 5 sinabi ng kambing na buhay pa si Master Croc at Stormong Ox at alam niya kung nasaan ito. Agad silang pumunta sa kulungan upang iligtas sila Master Croc at Stormong Ox. Inatake pa nila po at Furious 5 ang iilang alagad ni Lord Shen na nakabantay sa labas ng kulungan at sila ay tagumpay na nakapasok sa loob ng kulungan. Nang sila at nagtagumpay upang palayain ang dalawa, nagulat sila dahil ayaw na nilang tumakas mula sa kulungan dahil sila ay takot na at sinabing mapanganib ang armas ni Lord Shen na kayang sirain ang buong syudad. Pinilit nilang itakas si Master Croc at Ox ngunit ayaw pa din itong sumama sa kanila, tila ay buo na ang kanilang desisyon upang maging ligtas laban kay Lord Shen. Napagdesisyonan na ni Po na umalis na lamang at iwan sila sa kulungan ngunit bago sila makaalis, dumating ang mga lobo at ang general. Hinabol nila ang isang lobo dahil ito ay tumakas, naghabulan pa sila sa maliit na eskinita at nang mahabol ni Tiger si Po, malakas niyang itinulak ang cart na sinasakyan nito dahilan para tumalsik si Po at ang lobo sa lupa mula sa himpapawid, sila ay napaligiran ng mga lobo at wala nang nagawa. Sila ay sumuko at sila ay dinala sa palasyo ni Shen. Nakarating sila sa loob ng palasyo at namangha sa nakitang armas ni Lord Shen. Walang kaalam-alam si Po sa mga sinasabi ni Lord Shen tungkol sa ginawa ni Shen sa kanyang mga kauri noon. Natatawang inutusan ni Shen ang kanyang mga alagad upang patayin si Po gamit ang cannonball, ngunit ito ay hindi nagtagumpay dahil pinapatay ni Mantis ang apoy na isinisindi ng lobo. Nang makatakas sa pagkakagapos si Tigress mula sa tulong ni Viper agad niyang sinira ang armas ni Shen at sila ay nakatakas ng lahat sa pagkakagapos. Nang makita ni Po ang simbolo sa pakpak ni Shen, naaalala na naman ni Po ang nakaraan, at napagtantong nandoon si Shen nang mawala ang kanyang mga magulang. Nakatakas si Shen sa kamay ni Po at lumipad paalis sa palasyo at pumunta sa kabilang gusali dahil naroon ang ibang mga armas. Inutos ni Shen na atakihin ang kabilang gusali gamit ang cannonball, agad naman nasira ang palasyo at kailangan na nilang makatakas dito. Nagdesisyon si Tigress na sa tuktok ng gusali na lamang dumaan dahil ito lamang ang huling paraan para makatakas. Nakatakas sila Po at ang Furious 5 at galit na galit si Shen dahil hindi siya nagtagumpay na patayin ang mga ito. Ngunit nakaisip ng ibang plano si Shen. Nang sila ay makatakas at makabalik sa kulungan, tinanong ni Tigress kung ano ang dahilan bakit niya pinatakas si Shen, si Po ay hindi na din nakakapag-concentrate sa pakikipaglaban. Sinabi na ni Po na naaalala niya ang kanyang nakaraan at naroon si Shen nung nawala ang kanyang mga magulang. At gusto niya pang malaman kung ano ang totoong nangyari sa kanyang mga magulang noon. Nagsama-sama ang Furious 5 at iniwan nila si Po sa kulungan, nag-isip sila kung paano masisira ang mga armas. Ngunit hindi alam ng Furious 5, si Po ay umalis din at kinalaban ng ibang mga lobo, hindi naman napansin ng ibang alagad si Po at siya ay nagtagumpay na makapasok sa gusali. Habang hinahanap ni Po ang Furious 5, hindi niya inaasahang makita si Lord Shen. Itinanong ni Po ang kanyang pinanggalingan at kung ano ang nangyari nung gabing nawala ang kanyang mga magulang. Nagsinungaling si Shen at sinabing siya ay inabandona ng kanyang mga magulang. Hindi napansin ni Po na may balak na pala si Shen at pinutol nito ang kadena ng kaldero kung saan naglalaman ng nagbabagang apoy. Habang nasa labas naman ng Furious 5 sila ay nagumpisang pasukin ang loob ng gusali na may dalang barrel ng gunpowder at itinapon sa alagad ni Shen, upang hindi ito makalapit kay Po. Nakita nilang nakalambitin si Po sa kaldero na puno ng nagbabagang apoy. Nang makaalis si Po sa pagkakalambitin, inatake niya si Shen ngunit dinepensahan nito ang sarili dahilan para mahulog si Po sa gumugulong na bakal papunta sa kumukulong apoy. Bago pa mahulog si Po nakakuha siya ng isang magnet at ginamit ito upang makatakas. Nang siya ay makaalis roon, hindi na pinatakas ni Po si Shen at ito'y kanyang hinabol at binato ang hawak na magnet sa leeg ni Shen upang hindi makatakas. Ngunit nakatakas pa din si Shen sa pagkakasakal sa kanya gamit ang magnet at inilabas ang mas malaking kanyan. Inatake ni Shen si Po ng isang malaking cannonball nais pa sanang depensahan ito ni Po gamit ang kawali ngunit siya ay tumilapon ng malayo papuntang ilog. Habang si Master Shifu ay nasa Dragon's Cave nag-alala siya at nararamdamang may masamang nangyayari kila Po at Furious 5. Si Po ay nagpalutang-lutang sa ilog at siya ay nakita ng fortune teller na si Soothsayer. Ginamot siya nito at binigyan ito ng pagkain upang bumalik ang kanyang lakas. Habang sila ay nag-uusap tinanong ng fortune teller kung ano ang nangyari sa kanya nung siya ay bata pa at kung ano ang kanyang naaalala. Sinabi ni Po na mayroon lamang siyang konting alaala mula sa kanyang ina, na inabandona siya sa kahon ng labanos. Para maalala ni Po ang nakaraan, sinabi ng fortune teller na ang Panda Village ay napakapayapa at masaya.
Ngunit pagkatapos ng paghuhula na matatalo ng itim at puting warrior si Lord Shen, ito ay nagalit at plinanong patayin lahat ng panda sa village na iyon. Noong pumunta si Lord Shen sa Panda Village kasama ang mga alagad niya, ang ama ni Po ay nagdesisyong magpaiwan at isakripisyo ang kanyang sarili upang magkaroon ng oras para makatakas ang kanyang mag-ina. Habang naalala ni Po ang nakaraan ng siya ay itinatakas ng kanyang ina sa kagubatan, si Po ay malapit ng magawa ang inner peace, habang nag-e-ensayo na aalala niya ang kanyang ina na siya ay inilagay sa kahon ng labanos at iniwan roon ng kanyang ina. Nawawala sa pagko-concentrate si Po sa pag-e-ensayo ng inner peace at napapalitan ito ng kalungkutan tuwing naaalala niya ang kanyang nakaraan. Pinakalma siya ng fortune teller at ipinaalala sa kanya ang mga ginawang pagtulong ng kanyang mga kaibigan at lahat ng kanyang ginawa upang makarating sa kanyang kinaroroonan. Nagkaroon siya ng determinasyon at lakas upang kalabanan na si Lord Shen sa kanyang makakaya. Habang nasa harbor ang mga wolf army ni Shen pagkatapos maiayos ang mga barko, iiwang nakagapos ni Shen ang Furious Five sa isang bangka. Nag-umpisa ng paandarin ang mga barko papunta sa karagatan, walang alinlangang pinuputukan ni Shen gamit ang cannonball ang mga gusaling nakaharang sa kanilang dinadaanan. Sa kabilang banda, si Po ay nakamasid lamang sa malayong gusali, hinamon ni Po si Shen sa huling laban ngunit inutos lamang ni Lord Shen na putukan ng cannonball si Po. Mabilis na nakarating si Po sa barko na kinatatayuan ni Shen at agad na inatake ang mga alagad nito. Nakatakas naman sa pagkakatali ng kadena ang Furious Five at sila ay nagsama-sama. Nagulat silang dumating si Master Croc at Ox sa barko kasunod nito ay si Master Shifu. Inutos ni Master Shifu na gamitin ang barkong sinasakyan ni Shen upang maharangan ang dinadaanan ng barko para sa bagong misyon. Ang Furious Five ay bumalik sa unang barko. Gumawa ng paraan si Crane upang maharangan ang barko sa kabilang daan. Nang maharangan ang lahat ng daanan ng barko, si Po at ang Furious Five ay sabay-sabay na inatake si Shen, ngunit inutos ni Shen na putukan na ng kanyan sila Po pero ito ay nagsanhi lamang upang masira ang gusaling papuntang karagatan. Ang ibang barko ay nakarating na sa karagatan matapos nito. Tumilapon sila Po at ang Furious Five sa karagatan sa nangyari at agad namang hinanap ni Po ang kanyang mga kaibigan. Hindi sumuko si Po at siya ay tumayo mula sa kapirasong kahoy na nakalutang sa tubig. Inutusan ni Shen ang kanyang alagad na atakihin na ng kanyan si Po. Si Po ay nagko-concentrate upang may sagawa na ang inner peace. Pinutukan ng kanyan si Po ngunit ito'y kanyang nasalo at itinapon pabalik sa karagatan. Kaya ng kontrolin ni Po ang kanyang paghinga at naisasagawang iwasan at saluhin lahat ng cannonball na ibinabato sa kanya. Inutos ulit ni Shen na iputok na ang pinakamalaking cannonball ngunit ito'y nasalo ni Po at ibinato pabalik sa barko ni Lord Shen. Wasak at pira-piraso ang barko ni Shen at hindi makapaniwala na siya ay natalo ni Po. Nagtataka si Shen kung paano na-ensayo ni Po ang kanyang inner peace. Hindi matanggap ni Shen ang nangyayari kaya't bigla na lamang niyang inatake ng kanyang matalim na pakpak si Po upang ito'y patayin. Ngunit hindi nagtagumpay si Shen sa kanyang ginawa at siya ay natabunan ng nasirang barko. Nagtagumpay si Po sa kanyang laban mula kay Shen at sa wakas makakalaya na ang mga tao sa syudad ng Gangnam. Nang makabalik na si Po sa Jade Palace, siya ay sinalubong ng kanyang ama na si Mr. Ping at sinabi kung paano siya napunta sa box ng labanos, ngunit kahit ano pang mangyari si Po pa rin ay itinuturing niyang tunay na anak. Sa kabilang dako ng bundok, naramdaman ng tunay na ama ni Po na ang kanyang anak ay buhay pa at hihikayatin niya ang ibang panda na bumisita sa Jade Palace.